Kumusta mga kasaliksik? Sa isang makasaysayang desisyon na umalingaw-ngaw sa buong rehiyon ng Asya, ibinasura ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang tinaguriang Nine-Dash Line Claim ng China. Isang hakbang na nagsilbing moral at legal na panalo para sa Pilipinas sa gitna ng matagal ng tensyon sa South China Sea. Ayon sa korte, ang pahayag ng Beijing ukol sa pagkakaroon nila ng historic rights sa halos buong bahagi ng naturang dagat ay walang batayan sa ilalim ng internasyonal na batas. Sa halip, sinabi ng tribunal na walang ganitong karapatan ang anumang bansa kung wala itong malinaw at lehitimong basehan sa mga umiiral na probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Hindi lamang simpleng pagbabaliwala sa historic rights ang laman ng desisyon, kundi isang mas malalim at komprehensibong pagsusuri sa mga pisikal na anyong lupa sa loob ng pinagtatalunang rehiyon. Mahigpit na tinukoy ng korte na wala ni isang feature sa South China Sea ang maituturing na island sa ilalim ng UNCLOS. Para maituring na island ang isang feature, kinakailangang ito ay natural na lumilitaw sa itaas ng tubig kahit high tide at kayang suportahan ang permanenteng pamumuhay ng tao o isang sariling ekonomiya. Sa halip, ang mga reef at shoal sa naturang dagat ay mga low tide elevations o simpleng batuhan at buhanginan na nawawala sa ubig kapag tumaas ang alon. Ang resulta, hindi maaaring mag-claim ng 12 nautical miles na territorial sea o 200 nautical miles na exclusive economic zone mula sa mga ito ang alinmang bansa, kabilang na ang China. Bukod pa rito, binigyang diin ng korte ang ilegalidad ng mga reclamation activities na isinagawa ng Beijing. Sa halip na tumalima sa mga probisyon ng UNCLOS, mas pinili ng China na baguhin ang mga natural na anyo ng mga reef sa pamamagitan ng pagtatambak ng buhangin, bato at semento upang makalikha ng mga artipisyal na isla. Ang mga bagong isla na ito ay hindi lamang naging simbolo ng agresibong militarisasyon, kundi nagdulot din ng napakalaking pinsala sa marine biodiversity at ekolohikal na balanse ng rehiyon. Ang mga coral reef ay nasira, ang likas na pangingitlog ng mga isda ay naapektuhan, at ang buong ecosystem ng dagat ay nalagay sa panganib. Ngunit marahil ang isa sa pinakamasakit na bahagi ng epekto ng aksyon ng China ay ang direktang pananakit nito sa kabuhayan ng libu-libong Pilipinong mangingisda. Sa desisyon, malinaw na kinilala ng tribunal ang paglabag ng China sa tradisyonal na karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa mga lugar na matagal nang bahagi ng kanilang kabuhayan, lalo na sa paligid ng Scarborough Shoal. Ito, maraming ulat ng panghaharas, pananakot at harang sa mga bangkang Pilipino ang lumutang sa mga nakaraang taon. Para sa mga mangingistang ito, hindi usapin ng teritoryo ang laban, kundi karapatang makapaghanap buhay ng ligtas sa sarili nilang karagatan. Sa puntong ito, ang desisyon ng korte ay hindi lamang tagumpay ng gobyerno, kundi isang tagumpay para sa karaniwang mamamayan. Gayunpaman, dapat ding aminin na sa kabila ng bigat ng desisyong ito, walang katangyarihang ipatupad ang tribunal ang kanilang hatol. Wala itong hukbong magpapatupad, wala rin itong multang maipapataw. Subalit ayon kay Paul Reichler, ang pangunahing abogado ng Pilipinas sa kaso, ang hatol na ito ay may moral at simbolikong bigat na hindi dapat maliitin. Para kay Reichler, hindi lamang Pilipinas ang nagwagi, kundi pati na rin ang mga bansang gaya ng Vietnam, Malaysia at Indonesia na pawang may pinoproblemang presensya ng China sa kani-kanilang mga karagatan. Aniya, ang desisyong ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob at legal na pundasyon upang labanan ang lumalawak na angaangkin ng China. Sa harap ng kawalan ng direktang enforcement, nananatiling mahalaga ang papel ng pandaigdigang opinyon at diplomasya. Kapag pinagsama-sama ang mga tinig ng mga bansang naaapektuhan, posibleng magkaroon ng kolektibong presyon laban sa agresibong aksyon ng Beijing. Habang totoo ngang malaki ang impluwensya at lakas ng militar ng China, hindi ring dapat maliitin ang epekto ng konsensus sa pagitan ng mga demokratikong bansa, lalo na kung ang pag-uusap ay umiikot sa karapatan, katarungan at kalikasan. Sa ganitong paraan,
ang tila simpleng legal na tagumpay ay maaaring maging simula ng mas malawak na pagkilos upang maibalik ang kaayusan sa karagatang matagal ng pinagtatalunan. Kung titignan sa kabuuan, hindi lamang usapin ng teritoryo ang kinatawan ng kasong ito, kundi isang mas malalim na laban para sa soberanya, likas na yaman at dignidad ng mga bansang patuloy na umaasa sa dagat para sa kanilang ikinabubuhay. Sa pamamagitan ng desisyong ito, muling na ipaalala sa mundo na ang batas ay naririyan upang protektahan hindi ang malakas, kundi ang tama. Sa kabila ng malinaw at matibay na pasya ng Permanent Court of Arbitration na pumabor sa Pilipinas, mabilis at mariin ang pagtutol ng China sa naturang desisyon. Hindi nagtagal matapos ang paglalabas ng hatol ay agad na binasura ito ng Beijing. Tinawad na walang bisa at isang politikal na palabas na umano'y isinagawa upang pahiyain at igisa sa pandaigdigang arena ang China. Ayon sa mga opisyal ng gobyerno ng China, ang tribunal na humawak sa kaso ay walang lehitimong kapangyarihang magdesisyon sa isang bagay na sa kanilang pananaw ay lubhang sensitibo at saklaw ng pambansang soberanya. Hindi rin sila nag-atubiling banatan ang tribunal mismo. Sinasabing ito ay bias, pinaboran ng Pilipinas at kontrolado ng mga bansang may interes sa rehiyong Asia-Pasifiko. Sa gitna ng lahat ng ito, tinalakas pa ng Beijing ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng matitinding pahayag mula sa pinakamataas na liderato. Sa pamamagitan ng opisyal na pahayagan ng Communist Party ng China, ang People's Daily, mariing ipinahayag ni Pangulong Xi Jinping na ang mga isla na sakop ng tinatawag na Nine Dash Line ay bahagi ng China simula pa noong sinaunang panahon. Isa itong argumento na hindi bago sa mata ng mundo, ngunit paulit-ulit na ginagamit ng Beijing bilang moral na sandata sa kanilang geopolitikal na estratehiya. Sa kanilang pananaw, walang sino mang panlabas na puwersa, maging ito man ay isang international tribunal o samahang pandaigdig, ang may karapatang magsabi kung kanino nga ba talaga ang mga isla sa South China Sea. Ngunit sa kabila ng pagiging signatory ng parehong bansa sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea, hindi kailanman sumali ang China sa mga pagdinig ng arbitration. Sa halip, tuloy-tuloy nitong iginidiit na ang usapin ay tungkol sa sovereignty o pambansang soberanya at hindi sakop ng anumang pandaigdigang korte. Sa pananaw ng Beijing, ang pagpapasya kung sino ang may-ari ng mga isla at tubig sa South China Sea ay isang bagay na dapat pag-usapan sa pagitan lamang ng mga sangkot na bansa, sa pamamagitan ng bilateral negotiations, at hindi dapat pakialaman ng mga third party, lalo na ng mga korte na hindi nila kinikilala bilang may jurisdiksyon. Kasabay ng kanilang diplomatic rejection sa desisyon ng tribunal, tahasan ring ipinagpatuloy ng China ang kanilang mga aktibidad sa loob ng pinagtatalunang karagatan. Patuloy ang konstruksyon ng mga artificial islands, mga islang mula sa dating mga reef at shoals na tinambakan ng lupa at semento upang maging mga military-grade outposts. Dito, matatagpuan na ngayon ang mga airstrips na pwedeng lapagan ng mga eroplano ng militar, mga radar at surveillance systems, at iba pang pasilidad na tila naghahanda para sa mas matagalang presensya at kontrol ng China sa lugar. Ang mga hakbang na ito ay isang malinaw na mensahe sa mundo. Kahit ano pa ang sabihin ng mga korte, tuloy ang China sa kanilang plano. Bagamat pinuna ito ng maraming bansa, nananatiling limitado ang kanilang kakayahan upang harapin o pigilan ng China sa aktwal na kilos. Gayunman, ang Estados Unidos ay hindi nagpalampas sa pagkakataon upang ipahayag ang kanilang posisyon. Sa isang pahayag mula kay John Kirby, tagapagsalita ng US State Department, tinukoy niya ang ruling ng tribunal bilang isang pivotal contribution o mahalagang ambag sa kolektibong adhikain ng mapayapang pagresolba sa mga sigalot sa rehiyon. Nanawagan si Kirby sa lahat ng sangkot na partido kabilang ang China na igalan ang mga obligasyong legal na ipinataw sa kanila sa ilalim ng internasyonal na batas. Bagamat maingat ang pagkakalahad, malinaw ang mensahe.
Inaasahan ng Amerika na susunod ang China sa desisyon kahit tila wala pa ring konkretong aksyon upang ito'y ipatupad. Sa kabila ng matibay na paninindigan ng International Tribunal, tila nananatiling hamon ang aktwal na pagpapatupad ng hatol. Ang sitwasyon sa South China Sea ay patuloy na gumuguhit ng linya sa pagitan ng batas at kapangyarihan, isang banggaan ng pandaigdigang pamantayan at makapangyarihang estratehiya. Sa ganitong kalagayan, ang naging tagumpay ng Pilipinas ay hindi pa ganap na panalo, kundi simula pa lamang ng mas matagal at mas masalimuot na laban. Isang labang hindi lamang para sa teritoryo, kundi para sa prinsipyo ng rule of law at pagkakapantay-pantay ng mga bansa sa mata ng internasyonal na batas. Ang isa sa pinakaugat ng tensyon sa South China Sea ay ang tinatawag na 9-dash line ng China, isang hugis-ahas na buwid na kanilang iginuhit sa mga lumang mapa at ngayoy ginagamit bilang batayan ng malawakang pag-angkin sa rehiyong dagat. Ang boundary na ito ay hindi lamang sumasaklaw sa mga isla at bahura malapit sa kanilang sariling baybayin, kundi lumalampas pa patungong timog at sinasakop ang mga bahagi ng Vietnam, Malaysia, Brunei, at halos lahat ng West Philippine Sea na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang malawak na guhit na ito ay tila isang ipinataw na bakod sa dagat, isang bakod na nilikha ng kasaysayang sinasalamin ng iisang pananaw lamang, ang pananaw ng Beijing. Hindi nag-aksaya ng panahon ng China upang gawing pisikal ang kanilang pag-angkin. Sa pamamagitan ng tinatawag na geotechnical transformation o terraforming, sinimulan nilang baguhin ang mga natural na coral reef, dating mga buhay na ecosystem at ginawang matitibay na artipisyal na isla. Sa ibabaw ng mga ito ay itinayo ang mga pasilidad, gusali, pantalan at airstrip. Ang mga reclamation projects na ito ay hindi lamang simpleng pagtatambak ng lupa, kundi isang sistematikong hakbang na may malinaw na layuning geopolitikal upang bigyang anyo, estruktura at presensya ang kanilang maritime claim. Ang mga artificial islands ay hindi na natiling katahimikan ng semento. Unti-unti itong ginawang outposts na may kakayahang militar. Nakalagay dito ang mga surveillance system, communication towers, missile shelters, at landing strips para sa eroplano ng hukbong dagat at hukbong himpapawid ng China. Mula sa mga bahura na dati tirahan ng isda at korales, naging estratehikong mga bastyon ang mga ito ng tinatawag ng mga analyst na de facto sovereignty. Ibig sabihin, kahit hindi kinikilala ng batas, ang aktwal na kontrol at presensya ng puwersa ng China ay nagsisilbing tahimik ngunit mapangahas na pahayag. Amin na ito. Ngunit higit pa sa lupa ang pakay ng Beijing. Ayon sa mga eksperto sa internasyonal na relasyon at batas dagat, ang mas malawak na layunin ng China ay hindi lang ang pag-angkin sa mga islang ito, kundi pati na rin sa mga yamang nasa loob ng saklaw ng kanilang imahinasyong boundary. Sa ilalim ng dagat ay naroon ang mga potential na oil at gas reserves. Yamang maaaring magpabago sa ekonomiya ng sino mang bansang may kontrol dito. Bukod pa riyan, ang mga biological resources gaya ng mga endangered marine species, breeding grounds ng mga isda, at coral ecosystems ay lubos na mahalaga. Hindi lamang sa kalikasan kundi sa kabuhayan ng milyon-milyong tao sa Southeast Asia. Sa mata ng China, hindi lamang issue ng seguridad ang South China Sea, kundi ng enerhiya, pagkain at pangmatagalang estratehikong kontrol. Sa kabila ng matatag na desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagsasabing walang legal na basehan ang 9-dash line at hindi maituturing na mga island ang mga natural features sa loob ng rehiyon, nananatiling komplikado at mabigat ang hamon. Tila hindi pa natatapos ang laban sa papel. Sa aktwal na dagat, nariyan pa rin ang mga barko ng China. Patuloy ang konstruksyon at may mga ulat pa rin ng harassment sa mga mangingisdang Pilipino at ng iba pang bansa sa rehiyon. Ayon sa mga analyst, ang pagwawasto sa sitwasyong ito ay hindi isang overnight victory. Posibleng abutin ng maraming taon, dekada pa marahil.
bago tuluyang mabago ang kilos at estratehiya ng Beijing. Hanggat walang malinaw at kolektibong pagtindig mula sa mga karatig bansa at mas malawak na pandaigdigang komunidad, mananatiling bukas ang tanong, hanggang saan ang kayang gawin ng batas kung ang kinakalaban ay isang kapangyarihang handang suwayin ito. Sa puntong ito, ang South China Sea ay hindi na lamang issue ng teritoryo. Isa na itong salamin ng mas malawak na labanan sa pagitan ng batas at kapangyarihan, ng diplomatikong proseso laban sa agresibong pag-angkin. At habang tumatakbo ang oras, lalong tumitindi ang pangangailangan ng pagkakaisa, pagpupunyagi at matatag na paninindigan ng mga bansang naninindigan sa tama. Dahil sa huli, ang laban sa dagat na ito ay hindi lamang laban ng isang bansa, kundi laban ng buong rehiyon para sa kinabukasan ng kanilang kalayaan, seguridad at likas na yaman.